Magandang hapon po. Nakatutok ang GMA Integrated News sa mga aktibidad sa muling pagbabalik ng traslasyon ng Poong Itim na Nazareno matapos ang 3 taon. Magandang hapon, live po tayo dito sa Quirino Grandstand kung saan katatapos lamang po ng isinagawang send-off ceremony sa 15 o 15,000 na kapulisan na magbabantay sa seguridad sa isasagawang traslasyon ng Itim na Nazareno sa araw ng Martes. Pero ngayon nga po pinaghahandaan ang isasagawang pahalik o pagpupugay ng alas 7 ng gabi. Pero bago yan, naghahanda nga po rito para sa isasagawang misa alas 6 ngayong gabi bago po simulan ang pahalik. At sa send-off ceremony nga po kanina, nagpaalala si Manila Mayor Hani Lacuna na panatilihin at siguruduhin na magiging maayos, matiwasay at taimtim ang isasagawang traslasyon ng Itim na Nazareno sa araw ng Martes. Samantala, kasama ko pong tumututok sa mga pangyayari dito sa Quirino Grandstand, si Jonathan Andal. Jonathan. Ivan, ang haba na ng pila ng pahalik dito sa pwesto namin. Abot na po ito bago mag-Rojas Boulevard, pero hindi yan tatawid ng TM Calao kasi pagdating dun sa dulo ng pila, umikot-ikot na po yung pila ng mga deboto. Alam mo, Ivan, marami sa mga nakapila dito buong araw pumila mula kaninang madaling araw. Hindi na tinag ng init at gutom ang kanilang debosyon. Una sa pila ng pahalik si Edna Bell, taga North Caloocan. Narito na siya alas 11 pa raw kagabi. Kahit alas 7 pa ng gabi mamaya ang formal na simula ng pahalik sa imahen ng Poong Itim na Nazareno. Para mauna din na para hindi madagsa yung mga tao. Hirap, pero okay lang para sa kanya. Alas 12 po ngayon ng tanghali, tirik na tirik ang araw pero baliwala yan sa mga deboto ng Itim na Nazareno. May dala na lang silang mga payong, sapin, tubig, pagkain. Lahat daw kaya nilang tiyagain para sa Itim na Nazareno. Wala yan. Pag nakahalik ka na, wala yung pagod. It feels good. Walang mahirap pa, basta gusto mo. Kasi pinagdadasal ko yung mga apo ko. Makatapos ng pag-aaral, good health. Ngayon ko lang naisip na pumunta sa kay Poong Nazareno. May kunting lang sir, may panalangin kay Poong Nazareno na sana makamit. Kung may dudulog sa poon para humiling, meron din namang gustong magpahatid ng pasasalamat. Gaya ni Marichu na himala raw na nailigtas ang buhay mula sa matinding karamdaman matapos manalangin sa Nazareno. Operahan ako pero hindi siya natuloy. Naging clear. Malaking himala talaga. Si Maria naman kasama sa pila ang mga ipinagdasal niyang himala, ang kanyang mga anak. Sila yung reason kung bakit naging devotee ako ng Nazareno. Dahil yun yung pinagdasal ko kay Nazareno na maging healthy sila. Bata, matanda, nagtsatsaga lahat sa pila, pati na ang mga Gen Z. Na-ID ko na po. As a first timer po, gusto ko po ma-experience, sumama po ako. Parang nagugulat sila na napila po kami sa ganito. Tradisyon na talaga sa family yon. Sabi ng Quiapo Church, bawal ang literal na paghalik sa poon. Hawak at punas lang ng panyo ang pwede. Inoobliga hanggat maaari naka-face mask. Even doon sa Quiapo, pag nag-start po ang aming mga 33 masses, lahat po ng papasok doon bibigyan ng face mask. Hindi naman po pag sinabi nating pahalik ay hahalikan natin yung paa ng Poong Nazareno, kundi tayo ay hahawak. Kanina sinimulan ng ipakalat ang 15,000 security personnel na poposte na ngayong gabi hanggang sa araw ng traslasyon. Pinagbabawal natin ng malalaking bag. Dadali nila ay yung mga clear, transparent bags. Araw ng traslasyon, pulis at lahat ng deboto ay hindi natin papayagan magkaroon ng sombrero. Bawal din pong magdala ng mga payong, Ivan, pag nagsimula na yung pahalik ngayong gabi, tuloy-tuloy na yan, 24 oras hanggang January 10. Sabi ng Manila Police District, sa Lunes po, alas 9 pa lang ng gabi, ay isasara na yung mga kalsada sa paligid nitong Quirino Grandstand at sa Quiapo Church, kaya asahan na po ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Ivan? Samantala, nakita nyo po sa inyong mga... Maraming salamat muna, Jonathan Andal. Samantala, nakita nyo nga po kanina sa inyong mga screen na nagsimula na ang pagpupugay o pahalik para sa staff ng simbahan at maya-maya pa po ang para sa mga deboto.
Samantala, may pahalik din po sa poong itim na Nazareno sa dabara nito sa Quiapo Church at mahigpit na seguridad sa simbahan ang ipinapatupad at may mga nahuhulihan na mga ipinagbabawal na bagay. Nakatutok doon live si Bon Aquino. Bon? Ivan, halos walang patid ang pila ng mga debotong dumalo sa banal na misa dito sa Quiapo Church ilang araw bago ang traslasyon ng imahe ng poong itim na Nazareno. Nakatungkod matapos maoperahan ng senior citizen at deboto ng itim na Nazareno na si Eunice Buksit. Hindi na raw siya makakapunta sa mismong traslasyon, kaya dumalo siya sa misa ngayong araw, hindi alintana ang mahabang pila. Inumpisahan ko na lang ngayon dito pagpunta ko, at least mas magaan, at saka alam naman siguro ni Black Nazarene ng aking kalagayan. Si Lovely Deogracias na taga Malabon, ngayon at bukas na lang daw mamamanata. May pasok pa po kami. Laking pasasalamat niya sa poon nang himala raw siyang makaligtas sa aksidente sa motorsiklo noong nakaraang taon. Hindi rin ininda ng mga deboto ang matinding sikat ng araw habang nakapila papasok ng simbahan. Sa ngayon, one entrance at multiple exit ang ipinatutupad doon. Mahaba rin ang pila ng pahalik kanina. Mahigpit din ang seguridad papasok ng simbahan, dumaraan sa x-ray machine ang mga gamit at pinadadaan din sa metal detector ang mga deboto. Nasira ang isang x-ray machine kaya mano-manong ininspeksyon ng mga taga-Office for Transportation Security ang mga gamit ng mga deboto. Isang deboto ang nahulihan ng magazine ng baril na may bala at balisong. May isa namang nahulihan ng bala na ginagamit daw niyang anting-anting. Nakalimutan ko lang sa bag at nakalimutan basta ko na isakbet. Okay naman siyang magkaroon nun kasi yun naman yung lisensya niya na magkaroon nun. Since now naman wala pa tayong gun ban, okay pa yon, wala siyang violation doon. Ang debotong nakuhanan ng balisong dinala sa MPD Station 3. Natow naman ang ilang SUV, motorsiklo, tricycle at pedicab na nakapark sa kalsada sa clearing operation ng MMDA at MTPB sa Quezon Boulevard kaninang umaga. Lahat po ng ruta na dadaanan ng ating traslasyon or ating posisyon, lahat po yan wala po munang pinapayagan na pumarada. Paalala ng pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto, lalo na sa mga dadalo sa Fiesta Mass sa January 8 at 9, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal. Magpalakas ng ating resistensya, no? Na uminom ng vitamins kung kinakailangan, kumain, matulog ng tama para kondisyon ng katawan sa pagpunta po dito. Ivan, sa mga oras na ito ay napakahaba pa rin ang pila ng mga debotong papasok ng simbahan. Samantala, regular Sunday Mass schedule naman po ang susundin dito sa Quiapo Church bukas. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Samantala, para sa iba pang mga balita, dumako muna tayo sa GMA Network Center. Pia? Salamat, Ivan. Eto mga kapuso sa ibang balita, panibagong insidente ng road rage. Ang sagutan ng taxi driver at SUV driver sa Taguig dahil sa umunoy gitgitan, nauwi sa buhusan ng tubig at pagsuntok sa taxi driver. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maga ang kaliwang mata at pumutok ang kilay ng taxi driver na si Celso de los Reyes habang nasa presinto sa Taguig. Inireklamo niya ng pambubugbog ang isang driver na nag-aakusang kinat daw ng tsuper. Nakunan ng CCTV sa drop-off bay ng isang mall sa Taguig ang away. Sabay na huminturoan ng taxi ni de los Reyes at ang SUV ng sospek. Tapos, binaba niya yung bintana niya, tapos kinumpronta niya ako. Sabi niya, tanda-tanda mo na. Hindi ka pa maayos magmaneho. Agad bumaba ang sospek mula sa SUV at sinugod ang taxi. Iginigit daw ng sospek at misis nito na ginitgit sila ng taxi, pero todo tanggi si de los Reyes. Anya, isa pang SUV ang nauna nag-cut sa kanya kaya iniwas niya ang taxi. Sabi ko, sir, hindi ko naman po kayo kinat Kinat po ako ng Fortuner kaya nailabas ko po yung unahan ng taxi ko. Hindi ko naman po kayo para katin dahil wala naman po kayong atraso sa akin. Pero hindi kumalma ang SUV driver. Nagalit na siya. Ang ginawa niya, binuhusan niya ako ng Diyos sa mukha. Ang ginawa po, sa sobrang sama din ng loob ko, meron po kumalit na binuhus ko loob po sila. Sabay lumayo na po sana ako noon. Paglayo ko po, umaabante na ako, pinaharang po ako ng lalaki sa mga security guard. Nang maharang ang taxi sa pag-abante nito, lumapit ang asawa ng SUV driver. Ito pong asawa niyang babae,
Akala ko tapos na. Binuhusan po ako ng mineral water na malaki sa mukha. Na ito naman pong lalaki, lumingo na akala niya, papatulan ko yung asawa niya. Inupakan agad ako sa mukha. Umawat na ang mga security guard ng mall. Lumabas din sa kabilang pinto ng taxi ang driver. Pagdating sa presinto, sabi ni De Los Reyes, nakikipag-areglo raw sa kanya ang nakaaway na mag-asawa, pero tumanggi siya. Tutuloy ko po, magdidemanda po kami. Asole naman po kami sa company namin. Arestado ang suspect na si Abumel Haklino. Nakadetain na siya sa Taguig City Police Station at nahaharap sa reklamong slight physical injuries. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa media at sa mga otoridad. Si De Los Reyes naman nananawagan din ng tulong sa pagpapagamot. May namuong dugo sa mata ko eh. Kaya kailangan daw po, sabi nung doktor na tumingin, bukas na magpa-ophthalmology ako. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tumalsik sa mga kalapit na bukirin ang ilang bago ng dalawang tren na nagsalpukan sa West Java sa Indonesia. Sa pinakahuling tala, 4 na tauhan ng isa sa mga tren ang patay. Pasintabi po mga kapuso, 2 sa mga naipit o sa mga nasawi ay naipit sa mga bagon. Mahigit 4 na pupa ang sugatan. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng salpukan nangyari kahapon. Ngayong araw, naalis na ang mga nadisgrasyang tren kaya nadaraanan na ulit ang riles. Sa pagbabalik ng traslasyon, pinaghahandaan ng mga otoridad ang posibilidad na marami na namang masaktan sa gitna ng siksikan ng mga deboto. Kung paano yan pinaghahandaan ng taga Manila City LGU, alamin sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie? Ivan, puspusa na ang paghahanda ng Manila City Hall at ng pulisya sa pagbabalik ng traslasyon ngayong taon. Nakaporma na ang emergency equipment ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Handa na rin ang mga ambulansyang ide-deploy sa araw ng traslasyon. Nakatayo na rin ang Advanced Medical Post o Field Hospital ng Manila LGU sa Cartilla. Kompleto ito ng kagamitan na para ka na ring nasa ospital. May 30 beds na bawat isa may katabing oxygen tank. Kaya rin rumesponde ng field hospital sa mga kailangan ng critical care. May high-tech na kagamitan pa na parang nasa intensive care unit. May mobile clinic na pwedeng magsagawa ng minor suturing sa mga debotong masusugatan. May simulation exercise kanina ang Manila DRRMO para ipakita ang pagiging maagap nila sa pagtugon sa pangangailangan ng pasyente. Merong isang motorcycle rider na kunwaring na aksidente. Mula ambulansya, ipinasok siya sa field hospital. Ang ikalawang pasyente naman, hinihinalang na stroke. Mula stretcher, dahan-dahan itong inilipat ng medical bed at agad tiningnan ng mga doktor at nilagyan ng mga aparato. At ang ikatlong pasyente, naka-wheelchair. Lahat agad binigyan ng atensyong medikal. Ito po ang pinakamalapit na lugar na pwedeng pagtakbuhan po ng mga magiging pasyente natin. Kung kaya naman po natin dito na gamutin na, dito na lang po natin itakbo. Para hindi rin po natin maklog yung ating mga ospital. Sinilip ni Manila City Mayor Honey Lacuna ang paghahanda ng lungsod. Ang Cartilla rin sa labas ng Manila City Hall ang magsisilbing command post. Dito pa lang mamomonitor na ang lahat ng daraanan ng prosesyon sa January 9. Handang-handa na po talaga tayo para sa January 8 and 9. Ivan, ngayong hapon, isang send-off ceremony ang isinagawa sa pulisya na magpapanatili at magtitiyak ng seguridad at kaayusan sa traslasyon. Mahigit 12,000 PNP personnel ang madedeploy sa traslasyon. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Samantala sa ibang balita, ang nangutang, siya pang nangupak. Suntok ang isinukli ng isang babae sa Pangasinan nang singilin na siya ng ginang na inutangan niya ng libu-libong piso. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Bakas pa ang mga sugat sa ulo ng ginang na ito sa mga tarang Pangasinan. Naningil kasi siya ng utang, pero bugbog ang isinukli ng babaeng siningil niya.
Kwento ng biktimang si Fleda Pagarigan, mahigit 400,000 piso umano ang inutang sa kanya ni Jennifer Fabros at ng pamilya nito. Makaawa po siya, ibabalik niya ng ganito. Siyempre ako rin po, maawain po ako, ma'am, ibinigay ko po yung pera na yon. Pero dahil nalugi raw sa negosyo ang mga nangutang sa kanya, nagkasundo ang dalawang panig na maningil na lang ang ginang ng 2,000 piso kada buwan. Pero ng oras na ng singilan, Ayun na, wala na po. Sila pang galit. nagtalo ang dalawa at biglang nanuntok sa ulo at katawan ng suspect. Ang tatay ng suspect ni hindi man lang daw umawat sa anak. Imbis na awatin niya yung anak, ako pang lumapit yung ama, bigla naman ako sinakal, hinawakan. Hindi na raw nanlaban ang biktima dahil nahihilot duguan na. Pero laking pasasalamat daw niya sa mga tumulong sa kanya. Based sa CCTV na nakalap din natin ay nagpapatotoo na itong si suspect po natin ay sinaktan at sinabunutan, sinuntok yung ating biktima. Inihabla na ng biktima ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Siyam na bagong kaso ng mga napuruhan ng paputok ang naitala ngayong huling araw ng surveillance period ng Department of Health sa salubong 2024. At dahil po dyan, umakyat na sa 609 ang kabuang bilang ng mga nasaktan dahil sa paputok o pailaw at ligaw na bala. Isa pa rin ang kumpirmadong nakalunok ng Watusi. 6 sa 10 mga biktima na dali ng ligal na paputok. Ang mga biktima sa salubong 2024, halos doble sa 306 na kasong naitala sa pagsalubong sa 2023. Mga kapuso, sa Metro Manila man o sa probinsya, umaaray ang mga consumer dahil mahal pa rin ang bigas. Ang Agriculture Department pinag-aaralang magtakda sa bigas ng suggested retail price. Nakatutok si Katrina Son. Construction worker si Prince Ocampo. Dahil hindi kalakihan ang kanyang kinikita, mabigat para sa kanya ang presyo ng bigas. Kaya pinagkakasya niya na lang ang 3 kilos sa isang linggo. 2 times a day na lang po. Na? Kakain sa isang araw. Para? Makatipid po. Ang ilang mamimili, ganito rin ang hinaing. Kami nga, ilan kami katao? 20 kami katao. Yung isang kaban kulangin pa. Ang nabibili lang namin, yung, alam mo yung durog na bigas, yun lang. Kasi mahal eh. Per kilo na lang ang bili ngayon. Dati po? Dati 10-10 kilo, ngayon per kilo na lang. Ang mga nagbebenta ng bigas sa Mega Q-Mart sa Quezon City, hindi na raw nila alam kung ano ang gagawin sakaling biglang tumaas pa ang presyo nito. Malaking epekto kasi nga hindi sa ngayon nakalipas na yung bagong taon, hindi na ganoon siya kabili. Kasi sa ngayon medyo umaray na nga eh. Kung tataasan pa nila, hindi na natin malaman kung mapatuloy pa ba itong pagtinda ng bigas. Kaya nga sinabayan ko na lang ng mga ibang mga produkto na pwede ibenta. Nasa 54 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng bigas. Depende sa klase. Pinakamura ang premium grade low cup at pinakamahal ang jasmine at coco pandan. Maging sa ilang probinsya, umaaray ang mga mamimili dahil sa mahal na bigas. Masakit. Mabakal nga kami ma'am, dua-dua sana. Dua mo lang yan sapna. Matinda kami, tapos mabakal bagas. Ano babakal iyo sana yan, dikit. Alangan man kami magparkakang kamote. Pati ang mga nagtitinda, nahihirapan na rin daw dahil sa mahinang bentahan. Ayon sa grupong Sinag, umangat na rin kasi ang farm gate price ng palay bunsod ng mababang produksyon at pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Pero pagtitiyak nila, sapat naman ang supply ng palay. Internationally, mataas ang presyo ng bigas. Dito sa local natin, wala pang masyadong ani. Tapos na yung main crop natin. Ngayon may inaani, konti lang. So, agawan dun sa remaining stocks natin. Sabi ng Department of Agriculture, may imported rice na nakatakdang dumating na inaasahang makakatulong para bumaba ang presyo ng bigas. Pinag-aaralan din daw nila ang pagpapatupad ng Suggested Retail Price o SRP sa bigas para abot kaya pa rin ito sa mga mamimili. Siyempre, kukonsulta raw sila sa mga stakeholder. Kailangan nating tingnan yung
composition. Una sa producers group, paano na-produce yung palay hanggang sa maging bigas. And then on the trader side, ano yung mga gastusin nila sa warehousing, sa milling, sa drying. Sa retailers naman, magkano yung kanilang mga gastusin din po. At may kumpara at sa ganung paraan ay makita po kung ano ang magiging range ng price. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Magkahiwalay na disgrasya sa dagat. Sa Calatagan, Batangas, sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat ang isang passenger vessel. Ligtas ang 8 crew nito at wala rin nakitang tagas ng langis. Ayon sa Coast Guard ng Southern Tagalog District, nangyari ang aksidente habang nagmamaniobra ang vessel na babiyahing Navotas. Oras na mag-high tide sa lugar, aalisin ang bangka para ma-inspeksyon ng marina. At bago yan, isang motorbangka naman ang lumubog sa dagat sa Davao City. Ayon sa PCG, sumagupa sa matataas na alon ang bangka habang naglalayag patungong Samal Island. Nasagip ang 7 sakay ng bangka na maayos na ang lagay. Sumagot po ang National Grid Corporation of the Philippines matapos silang sisihin ni Pangulong Marcos sa nangyaring power outage sa Western Visayas. Pero ayon sa Energy Regulatory Commission, hindi lang NGCP ang nagkulang. Nakatutok si JP Soriano. Posible raw abuti ng mahigit 1 buwan ang investigasyon ng ERC o Energy Regulatory Commission sa malawakang power outage sa Panay Island at ilang bahagi ng Western Visayas kamakailan. Sabi ni Monalisa de Malanta, chairperson ng ERC, bukod sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, maaaring may pananagutan din ang mga operator ng pumalyang power plant. Maaari raw parusahan at pagbultahin ang mga sangkot. Aabot sa 50 milyong piso ang multa kada paglabag. Pero depende pa raw sa resulta ng investigasyon. Hindi din natin basta ine-excuse na, for example, yung mga planta. Kasi pwede pong dun sa 6 na planta, meron po ba dong hindi din nag-maintain ng standards? For example, meron po ba dong bumitaw ng mas maaga sa nire-require under the grid code? Pag po ganon, may penalty din po siya. Hindi lang po for example yung NGCP kung makita po talaga natin na hindi niya ginawa yung trabaho niya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Palm Concepcion Power Corporation at Panay Energy Development Corporation Coal Power Plant. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutan ng NGCP ang nangyaring power outage sa Western Visayas. Tugon ng NGCP, batid nilang galing ang mga impormasyong nakukuha ng Pangulo mula sa Department of Energy na determinado raw na sisihin sila kahit iniimbestigahan pa ang insidente. Pero nanindigan ng NGCP na oras na matapos ang independent at objective na assessment sa kanilang system data, mapagtatanto rin daw nilang nakasunod sa protocol ang transmission system. Samantala, sabi ng ERC, gumugulong na ang proseso ng pag-reset sa NGCP rates o presyo ng sinisingil na porsyento sa konsumo ng kuryente. NGCP ang nagpapatakbo ng operasyon para matiyak na stable ang system ng pagdaloy ng kuryente mula sa mga planta patungo sa mga distribution utility, gaya ng Meralco. Pag po nagawa na natin yung reset, particularly for the future, for the fifth regulatory period, all the way to 2027, mas magkakakumpiyansa si NGCP na tumaya sa grid kasi po bibigyan na natin siya ng authority na mangolekta para dun sa itataya niya sa grid. Sabi naman ng mga naapektuhan, umaasa silang hindi na ito mauulit. Dako gid ang perwisyo sa mga tao. Kalaw ay bilang sunod-sunod siya nga day nga ga-burn out. Nga late ang ila nga pag-inform sa tao. Kag hindi gid siya namista nga epekto sa aton. Kasubong tanan kami gayuhom na kay may kuryente na mo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nilamon na apoy ang isang warehouse sa New Jersey sa Amerika. Kita ang makapal na usok mula sa sunog. Damay sa mga natupok ang ilang establisimento matapos umabot ang sunog sa ika-4 na alarma. Wala namang napaulat na nasaktan at patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog.
Samantala, van na bumangga sa puno at kabi-kabilang kaso ng mga nasagasaan sa probinsya. Paspasan natin ang ibang mga balita. Van sumalpok sa puno sa Naik, Cavite. 6 ang patay at 9 ang sugatan. Batay sa investigasyon, magkakaanak daw ang mga biktimang pauwi na sa Quezon City galing sa reunion sa Bicol. May ihahatid lang daw sila sa Naik pero nakatulog umano ang driver nito. SUV sumalpok sa tanggapan ng DPWH sa Bantay, Ilocos Sur. 3 ang sugatan, kabilang ang driver, sakay nito at ang isa pang tumilapon na natutulog sa gusali nang mangyari ang insidente. Base sa investigasyon, nakainom ang driver ng SUV na matulin daw ang patakbo. Sa Ilocos Sur pa rin, pick-up nasalpok ng motorsiklo. Sugatan na magkaangkas, sasagutin daw ng pick-up driver ang pagpapagamot nila. Sa bayan naman ng Magsingal, 2 motorcycle rider ang sugatan matapos magkabanggaan. Hindi raw napansin ng isang rider ang paparating na motorsiklo. Sa Pili, Camarines Sur, bumangga naman ang isang motorsiklo sa dump truck. Sugatan ng rider at angkas niya na pumailalim sa truck. Sa bayan naman ng Ocampo, sugatan din ng isang rider na sumalpok sa nakahintong bus. Base sa investigasyon, nakatulog daw ang biktima. Sa Pamplona, nasawi ang isang lalaking na hit and run. At ayon sa mga saksi, habang nakahandusay ang biktima, nadaanan pa siya ng isang nag-overtake na sasakyan. Hinahanap pa ng mga otoridad ang mga nakasagasa sa biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Lang sa Maguindanao del Norte, patay sa pananambang. Babae naman sa Mangaldan, Pangasinan, sinaksak umano ng dating live-in partner. Yan at din pa pang krimen sa probinsya. Sa report na ito. Sakay pa ng motorsiklo ang babaeng ito na pinagsasaksak sa Mangaldan, Pangasinan. Nagtamo ng saksak sa tagiliran ng biktimang si Lina Abrillo, edad 50. Dinala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Sospek ang kanyang dating kinakasama. Nagkaroon po sila ng heated argument about sa relationship nila na allegedly na mayroon daw other yung babae. Nahuli rin ang sospek sa follow-up operation ng pulisya. Batay sa investigasyon, selos ang motibo sa krimen. Wala pang pahayagang sospek. Magama naman ang natagpo ang patay sa saksak sa Mulanay, Quezon. Ang tatay na 67 taong gulang nakita sa loob ng bahay. Sa labas naman natagpo ang may sugat sa leeg ang anak niyang 27 taong gulang. Itinuturong sospek ang dating live-in partner ng isa sa mga babaeng anak ng biktima. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, isang lalaki ang tinambangan habang sakay ng kanyang kotse. Dinala siya sa ospital pero namatay rin. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kahit magiging busy sa kanilang projects this year ang kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos, focused pa rin sila sa kanilang goals and dreams. Pressured kaya sila tungkol sa estado ng kanilang relasyon? Alamin natin yan sa chika ni Katatibayan. Holding hands while singing. One with nature while enjoying good food and good company. Ganyan ang peg ng recent travel sa Taiwan ni Gabby Garcia at Khalil Ramos. Ang magkasintahan ang napiling Filipino Tourism Ambassadors ng Taiwan. At dahil birthday month ngayon ni Khalil, extra effort si Khalil para maabot din ang iba pang goals sa buhay. Dream ko at dream namin magkaroon ng sariling cafe or restaurant, pero we don't, or at least I don't have the knowledge yet for it. So, ang tagal ko nang sinasabi sa kanya, gusto kong mag-vocational course for restaurant entrepreneurship. Gusto kong maging restaurateur. Sweet na sweet ang Gabriel na going strong na ang 7 years relationship this February. Are they taking their relationship to the next level? We're not neglecting the fact that it's going there. Never naman namin yung dinenay pagka tinatanong kami na, hala, paano yan, ikakasal? Parang ako, oo, kasi doon naman talaga dapat patungo, diba? Pero hindi kami to the point na nagpapapressure kami sa ibang tao. Magiging abala ang Gabriel sa kanilang pagbibidahan digital series. First time nagaganap ang dalawa sa isang dark romance serye. Samantala, aabangan naman si Gabby sa 2 bigating serye. Una ang pagbabalik ni Gabby bilang Alena sa Encantadia Chronicles Sangre.
Umabot na ng million views ang latest teaser ng mga Encantadia Chronicle Sangre featuring Gabby, Glyza De Castro, Kylie Padilla, Sanya Lopez, kasama mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. Kaabang-abang din ang intense serye ni Gabby sa Kapuso Prime. Ang Widow's War kasama ang mga bigating artista na sina Bea Alonzo at Carla Abellana. Very exciting. Of course, Ate Carla, I've been working with her ever since my first show. Actually, my first show was with Ate Carla. With Bea naman, Dom is a very, very close friend sa amin ni Khalil. So, it's a different Bea that I'm gonna be knowing. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Binalot na makapal na niebe ang ilang lugar sa Sweden kasunod ng matinding snowfall. Nagdulot din yan ng traffic sa ilang kalsada dahil naipit sa niebe ang ilang sasakyan. Samantala sa France, baha ang problema. Lumubog sa tubig ang ilang gusali at bahay kasunod ng malakas na pag-ulan. Dagdag pa ang pagkatunaw ng makakapal na niebe. Naranasan din ang pagtaas ng level ng tubig sa isang ilog naman sa Germany. Nangako na ang mga otoridad na tutulungan ang mga apektado. Tahanang pinakamasaya na ang bagong pangalan ng noontime show ng Tape Incorporated na Black Timer sa GMA7. Kasunod yan ang desisyon ng Marikina City Regional Trial Court Branch 273 na nagbabawal sa Tape Incorporated at sa GMA Network na gamitin ang EB, Eat Bulaga and EB, pati ang logos at jingle nito. Batay sa desisyon, ang TVJ ang nagmamay-ari ng Eat Bulaga trademark. Ayon sa legal counsel ng Tape, na bigla raw sila na nagdesisyon ng korte kaugnay ng trademark at trademark infringement. Gayong ang pending sa korte ay copyright infringement. Iaapila nila ang desisyon ng korte. Sa pahayag naman ng GMA Network, sinabi nitong malinaw na napatunayan ng Regional Trial Court na walang anumang ginawang copyright infringement o unfair competition ng GMA laban sa mga nagrereklamo dahil sa sumusunod lang ito sa contractual commitment nito sa ilalim ng airtime agreement sa tape. Katunayan, sinabi ng korte na nominal party lang ang GMA sa kaso ng TVJ at wala itong hiniling na danyos mula sa GMA. Susunod ang GMA sa utos ng korte kaugnay sa pag-broadcast ng mga episode ng Itbulaga. Gayunman, patuloy na kokonsulta ang GMA Network sa external counsel nito para sa mga posibleng hakbang sa korte. Hindi lang fans ng Running Man Philippines ang excited sa Season 2 dahil pati ang runners nakaabang sa leveled up challenges para sa kanila. Yan ang chika ni Katatibayan. Ang exciting challenges, nakakatuwang habulan, at riot na katatawanan ng Running Man Philippines. Magbabalik para sa second season. Excited na ang runners na nananatiling very close kahit pagkatapos ng unang season. Sa Korea pa rin gagawin ang Season 2 at ang challenges, level up. Lalo't gagawin pa ito during winter. Nung una medyo init na init at dugyot kami doon. Ngayon medyo mga malaki drama na yung mga actingan namin dito for the winter, for the lamig-lamig. Last time kasi summer, so mga suotan namin ganito lang, pwede kaming mag-shorts. Ngayon, may paganito na tayo. Oh, may paganito na tayo. May paganyan tayo. Mag-iitsurang mayaman ako kasi siyempre may pa-trench coat. Hindi tayo Tapos sure doon. ang hirap pag name tag greeting na meron kang gloves. Biro pa nga ni Glyza De Castro, magpapak pa lang ng kanilang winter clothes, malaking challenge na. Sina Lexi Gonzalez, Buboy at Kokoy De Santos, first time daw na may experience ang winter. Nagpapakondisyon na raw ng katawan sina Kokoy De Santos at Buboy. Kakasimula ko lang ngayong auno ng January, kaya naghahabol ako kung baga cramming malala to. Ikaw ba? Medyo hindi pa po eh. Hindi pa po ko naghahanda. Nanghihingi naman daw si Glyza ng tips sa asawang si David sa layering para hindi masyadong ginawin. May mga babaunin din daw na favorite si Lexi. Siguro magsastock ako ng maraming Pinoy food, pang adobo, pang sinigang, lalo na malamig. Excited rin si Glyza dahil ang runners ang makakasama niya sa pagse-celebrate ng kanyang birthday. Yung pag-empake ay challenge na kaagad para sa amin kasi hindi namin alam kung paano namin dadalhin yung... Sino naman kaya ang dream guest ng runners? Gusto ko talaga may experience yung may Korean guest. Gusto pa namin din yung alam mo yun. Wow! Sana may Korean na actor. Oh.
May mga opa, ganyan. Para namang di ba? Meron din kaming mga girls. Abangan soon ang mas exciting na Running Man Philippines Season 2. Ibang Running Man po talaga ang mapapanood nyo sa Season 2 ng Running Man. Kaya naman, on 3! 1, 2, 3! Let's go, Running Man! Para sa GMA Integrated News, Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, kasalukuyan po nagkakaroon ng pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quirino Grandstand at ang pagtatapos po ng misa dakong alas 7 ngayong gabi. Ang siya namang hudyat ng pagsisimula ng pahalik o pagpupugay para sa mga debotong kaninang madaling araw pa nagsimulang pumila. At yan ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Live mula dito sa Quirino Grandstand, ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Pia Arcangel mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.